Nagsisimula ang kwento sa isang pantalan noong 1868, isang mahirap na panahon para sa mga Inchik. Sa panahong ito ay mahina ang dinastiyang Qing na humahantong sa hindi napigilang mga problema. Tulad ng prostitution, human trafficking at kalakalan ng opium. Ang harbor na ito ay nasa ilalim din ng kontrol ng dalawang malalaking gang, ang Black Tiger at ang North Sea. Hindi lamang kinokontrol ng Black Tiger gang ang daungan kundi nagmamay-ari din ng malalaking negosyo. Tulad ng mga brothel na sag-alan at mga opium stall. Ang mga negosyong ito ay pinamamahalaan ng mga lider ng gang, ang tatlong anak na inampon. Sa oras na ito, ang pinuno ng Black Tiger gang na si Master Le ay gustong mag-recruit ng isang bagong tauhan na magiging kanyang ika-4 na ampon na anak na lalaki, na tinawag niya bilang matapang na junior na miyembro ng Black Tiger na kasama ng gang sa loob ng mahigit 5 taon. Isa sa kanila ay si Wong Fei-hong na kilala rin bilang Little Fei. Si Fei-hong at ang iba pang mga tauhan ay nakipagkita kay Master Le. Habang kinu-question niya ang isang taksil na kalaunan ay pinatay dahil sa hindi pag-amin. Kahit na nakita ito ni Fei-hong ay hindi siya nagpakita ng anumang takot at dahil dito na nagpahanga kay Master Le. Si Master Le ay interesado sa grupo ni Fei-hong na lalo pang lumakas sa panahon ng seremonya para i-promote ang mga ito bilang matataas na miyembro ng gang. Sa seremonya, hiniling niya sa kanila na humawak ng isang tasa habang binuhusan niya ito ng kumukulong tubig. Patuloy niyang binubuhos kahit na puno na ang mga tasa, dahilan para malaglag ang mga tasa ng ibang mga tauhan dahil sa init. Ngunit hindi nalaglag ni Fei-hong ang kanyang tasa at nanatiling kalmado ang ekspresyon kahit na namula ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ng seremonya na inihayag ni Master Le kung bakit niya pinatawag silang lahat. Gusto niyang patayin nila ang pinuno ng gang sa North Sea, nangako siya na kung sino man ang magdala sa kanya sa ulo ng gang leader ay pipiliin bilang kanyang ika-4 na ampon. Alam ni Master Li ang mga panganib ng aksyong ito. Nagsisimula ito ng digmaan sa pagitan ng kanyang gang at ng North Sea gang na sinira ang kapayapaan sa pagitan nila. Kinabukasan nagpunta si Fei-hong sa North Sea headquarters at nagdulot ng kaguluhan ng mag-isa. Siyempre hindi rin nagtagal ay nakaharap niya ang gang leader, grabe ang laban nila pero si Fei-hong ay nanalo. Ayon sa utos ni Master Li ay kailangan niyang pugutan ng ulo ang pinuno ng gang. Pagkaraan ng oras dumating ang mga miyembro ng gang sa North Sea na nakapalibot sa kanya. Ngunit si Fei-hong ay hindi nagpakita ng anumang takot at buong tapang na inatake ang maraming mga kaaway. Kahit na maliit ang kanyang pagkakataong manalo, si Fei-hong ay tinalo ang marami sa kanila. Ngunit sa huli ay natalo siya dahil mag-isa lang siya. Sa kabutihang palad na isa sa kanyang mga kaibigan ang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaputok upang makagambala sa mga kalaban. Nang gabing iyon si Fei-hong ay dinala pabalik sa teritoryo ng Black Tiger na walang malay. Si Master Li nakakita na hawak niya ang supot na may ulo ng miyembro ng kalaban na gang, natuwa siya at agad niyang inampon si Fei-hong bilang kanyang ika-4 na anak. Ngunit higit sa lahat gusto niyang gumaling ito kaagad. Isa sa mga kaibigan ni Fei-hong na si Big Tooth ang nagboluntaryong gamutin siya. Dahil iniligtas siya ni Fei-hong noong nakaraan. Kahit na sinabi ni Fei-hong na hindi niya natatanda ang ginawa niya iyon. Kinabukasan, galit na galit ang anak ng pinuno ng North Sea na si Wulong nang makita niyang nakadisplay ang ulo ng kanyang ama sa daungan. Siya ay nanumpa na sirain ang Black Tiger gang upang ipaghiganti ang kanyang ama. Makalipas ang ilang araw matapos mapili si Fei-hong bilang ika-4 na ampon na anak, kailangan niyang kumpletuhin ang isang pangwakas na seremonya sa pamamagitan ng pagpapatato ng itim na tigre sa kanyang likod. Buti na lang ang tattoo artist ay isang matandang lalaki na mahilig magkwento kaya si Fei-hong ay hindi nainip sa proseso. Ang tattoo artist ay patuloy na nakikipag-usap na nagbabahagi ng maraming impormasyon tungkol sa Black Tiger gang. Isang kawili-wiling bagay na binanggit niya ay ang tungkol sa money vault ng gang na maaaring mabubuksan lamang gamit ang dalawang magkaibang susi. Ang mga susi na ito ay hawak ng dalawa sa mga ampon na anak ni Master Li na namamahala sa mga negosyong kumikita. Sa kasalukuyan ang mga susi ay hawak ni Black Crow na kumokontrol sa negosyo ng pagsusugal at kay Old Snake na namamahala sa negosyo ng prostitution. Matapos ang tato kay Fei-hong si Master Le, opisyal na siyang inampon bilang ika-4 na anak. Ang kanyang unang misyon ay ang manguna sa isang pag-atake sa teritoryo ng North Sea at paksain ang lahat ng mga kaaway at walang iiwan na sinuman. Ang pag-atake ay isang malaking tagumpay at kontrolado ng Black Tiger ang daungan. Gayunpaman nagawang makatakas ni Wulong sa panahon ng kaguluhan. Ang tagumpay laban sa North Sea gang ay nagbigay galang at takot sa lahat.
Ngunit hindi namalayan ng mga Black Tiger na may bagong banta na umuusbong. Ang isang grupo ng mga orphans na ang mga magulang nila ay biktima ng pang-aalipan ng Black Tiger ay nagtipon at nanumpa na ipaghiganti ang kanilang mga magulang. At ang marami pang iba na namatay dahil sa kalupitan ng Black Tiger. Ngunit sa ngayon ang Black Tiger ay masyadong masaya sa kanilang tagumpay at nagsagawa pa ng party para ipagdiwang ito. Gayunpaman hindi naging maganda ang pagtatapos ng party dahil nakipagtalo si Fehong sa unang ampon na anak na si North Evil na namamahala sa daungan. Ang pagtatalo ay nagsimula sa isang biro at sinaktan ni North Evil si Fehong gamit ang kanyang patpat. Ang sitwasyon ay tumahimik lamang nang pumasok si Master Lee at sa ilang salita lamang ay pinigilan ang laban na maging pisikal na paghaharap. Kinabukasan ay nakipagkita si Master Lee sa kanyang mga kasosyo sa negosyo na nagbigay sa kanya ng droga. Sa pagkakataong ito ay hiniling nila sa kanya na ihanda ang 300 manggagawa na ipapadala sa ibang bansa para sa kanilang mga eksperimento sa droga. Kahit na tumagal ng ilang oras upang matipon ang maraming tao, sumang-ayon si Master Lee sa kanilang kahilingan, gamit ang anumang paraan na kinakailangan upang magawa ang trabaho. Makalipas ang ilang araw ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan para linlangin ang mga manggagawa sa daungan gamit ang mga pangako ng mataas na sahod kung pumayag silang magtrabaho sa ibang bansa. Hindi alam ng mga mahihirap na manggagawa na sila ay kukunin para sa eksperimento. Habang lumilipas ang panahon si Fehong ay gumugol ng mas maraming oras sa pangingisda at pakikipag-usap kay Xiao Huan na isang bayaran at kanyang childhood friend din niya. Habang magkasama sila kakaiba niyang sinabi sa kanya ang lahat ng mga secrets ng Black Tiger Gang. Kasama na kung saan nakalagay ang pera nila sa pangangailangan ng mga susi para mabuksan ang vault. Kinabukasan nagdala si Xiao Huan ng damit sa isang sastra at hiniling sa kanya na ayusin ito. Pero hindi talaga tailor ang sastra, isa pa siyang childhood friends ni Fehong na nagngangalang Chun. Napag-alaman nakatago sa loob ng damit ay isang pirasong papel na may impormasyon tungkol sa mga susi na kailangan para mabuksan ang Black Tiger Money Vault ng gang. Sa isang flashback si Fehong ay anak ng isang acupuncturist na mayroon ding mahusay na kung fu skills. Ang kanyang ama ay hindi lamang nagpractice ng medisina kundi nag-alaga din sa mga batang ulila na namatayan ng mga magulang dahil sa kalupitan ng Black Tiger at North Sea gangs. Si Fehong ay may 3 matalik na kaibigan na si Chun Hua at si Xiao Hua. Ang babaeng minahal niya mula pa noong mga bata pa sila. Ngunit isang araw si Xiao Hua ay kinidnap ng isang miyembro ng Black Tiger Gang at ibinente sa isang brothel. Desperado na hiniling ni Fehong sa kanyang ama na iligtas si Xiao Hua. Sa kasamaang palad kahit na nakita nila ang miyembro ng Black Tiger si Xiao Hua ay naibenta na sa prostitution area at wala na silang magagawa. Hindi nakalimutan ng Black Tiger Gang na nasugatan ng ama ni Fehong ang isa nilang miyembro. Isang gabi nagganti ang gang sa pamamagitan ng pagsusunog sa bahay ni Fehong na puno ng mga orphans. Si Fehong ay nasunog habang sinusubukang iligtas ang mga bata at ang kanyang ama ay namatay sa apoy. Galit at durog na puso, si Fehong at Hua ay pinuntahan ang mga miyembro ng Black Tiger sa bahay upang maghayganti. Ngunit pagdating nila ay nalaman nila na ang tao na gusto nilang tapusin ay tinapos na ng iba. Biglang may dumating na monghe at dinala silang dalawa sa isang kuweba. Pumayag ang monghe na paalisan sina Fehong at Hua kung malalaman nila ang tunay na kahulugan ng paghihiganti. Hanggang sa natagpuan ang sagot at mahigpit silang sinanay ng monghe ng kung fu. Nang sila ay lumaki na sa wakas ay naunawaan nila na ang paghihiganti ay nangangahulugan ng pagliligtas sa buhay ng iba. Lalo na ang mga taong nakulong sa panganib. Ang sagot na ito ay nasiyahan ang monghe na pinayagan silang umalis sa kuweba. Sa oras na ito si Fehong at si Hua ay naging malalakas na binata na bihasa sa kung fu. Sa sandaling umalis sila nagpasya silang palayain ang mga taong naninirahan sa daungan mula sa pang-aapi ng Black Tiger. Gumugol sila ng 5 taon sa paghahanda para sa kanilang plano. Kasama ang paghahandang ito na muling kumonekta sa kanilang mga kaibigan noong bata pa na sina Chun at Xiao Hua at pagtitipon ng mga batang ulila. Kapag handa na sila ay hinati nila ang kanilang mga gawain. Si Fehong ay papalusutan ang Black Tiger Gang, si Xiao Hua ay magpapanggap na isang bayaran. At si Hua at Chun ang mamumuno sa grupo ng mga ulila na nabanggit kanina. Ang tunay na layunin ni Fehong sa pagsali sa mga Black Tiger ay sirain ang gang mula sa loob. Sa kasalukuyan pagkatapos makuha ang impormasyon tungkol sa mga susi sa Money Vault. Si Chun at Hua at ang grupo ng mga ulila ay kumilos at hinikayat nila si Old Snake sa isang malayong lugar kung saan pinahirapan at pinatay siya. Pagkatapos ay kinuha ni Chun ang susi kay Old Snake at ginawan ito ng kopya.
Noong gabing iyon ay itinapon nila ang katawan ni Old Snake sa lugar ng Black Tiger na may mensaheng kasamaan na parurusahan silang lahat. Ngunit si Master Lee nakaramdam ng kaginhawaan dahil hindi ninakaw ang susi. Kaya ibinigay niya ang susi kay North Evil sa kanyang unang ampon na anak at hiniling sa kanya na protektahan ito. Samantala si Fehong ay nagpanggap na nangingisda malapit sa bahay aliwan. Ngunit talagang nakikipagkita siya kay Hua para kunin ang duplicate na susi para sa susunod nilang plano. Si Fehong pagkatapos ay nagtungo sa lugar ng Sog-Alan na pinamamahalaan ni Black Crow, kung saan siya ay patuloy na nagsusugal at natatalo. Nang siya ay naubusan ng pera na hiniram niya ng 3,000 taels of silver kay Black Crow. Bilang kapalit ibinigay ni Fehong ang duplicate na susi kay Black Crow. Nagtataka si Black Crow kung saan nakuha ni Fehong ang susi. Sinabi ni Fehong na hindi ito ang tunay na susi, ngunit isang kopya ito na kinuha niya mula kay North Evil. Sa madaling salita si Fehong ay gumawa ng maling akusasyon kay North Evil sa paggawa ng isang duplicate na susi. Ngunit si Black Crow ay hindi lubos na kumbinsido. Para i-verify nagpunta sila sa Money Vault na matatagpuan malayo sa lungsod at binabantayan. Sa sorpresa ni Black Crow na binuksan ng duplicate na susi ang pinto ng vault. Pagkatapos bisitahin ang Money Vault si Fehong nagkunwaring mangisda muli. Gamit ito bilang takip upang ipaalam kay Hua ang tungkol sa lokasyon ng vault at ang kanilang susunod na hakbang na tapusin si Black Crow. Kinabukasan ay ibinalik ni Chun ang pinasadyang kamisete kay Xiao Hua na may nakatagong piraso ng papel. Sa loob ay may mga detalye tungkol sa kung kailan gagawin ang kanilang plano. Samantala si Fehong at si Master Le ay pumunta sa koleksyon ng espada ni Le. Sinadya nilang umalis ng walang bodyguard para akitin si Wulong at ang natitirang miyembro ng North Sea Gang. Ang kanilang plano ay nagtagumpay at hindi nagtagal ay nagpakita si Wulong at ang kanyang kasamahan. Sumiklab agad ang away, si Fehong na hinarap si Wulong na determinadong patayin siya. Habang si Master Le ay lumaban sa iba pang miyembro ng gang. Ang labanan sa pagitan ni Wulong at Fehong ay matindi, na nagpagpapakita ng malalakas na kasanayan. Gayunpaman habang nagpapatuloy ang laban, nagsimulang manig si Fehong. Lalo pang bumuti ang sitwasyon para kay Fehong nang dumating sa wakas ang mga pampalakas ng Black Tiger. Pagkatapos ng isang mahirap at nakakapagod na labanan natalo sila ni Fehong at pinatay si Wulong. Ngunit ang kanilang pagkapanalo ay hindi nagtagal. Kasabay ng pakikipaglaban kay Wulong ang ulilanggang na isinagawa ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagsunog sa tindahan ng opium at pagpatay sa mga gwardya sa Money Vault. Si Chun pagkatapos ay hinikayat ang kanilang pangunahing target na si Black Crow sa isang liblib na lugar. Nang makita ni Master Lee ang apoy sa tindahan ng opium ay mabilis niyang inutusan si Fehong upang mag-imbestiga ito. Ngunit sa halip na pumunta sa fire si Fehong ay pumunta kay Chun na hawak si Black Crow. Pinatay nila si Black Crow na parang si North Evil ang may pananagutan. Halos ganap na tagumpay ang misyon, maliban na lang kay Hua na namamahala sa pagsunog ng bahay ng opium ay nakulong sa isang eskinita at sa huli ay nahuli siya ng mga miyembro ng Black Tiger. Nang bumalik si Fehong kay Master Le nabigla siya nang makita kung sino ang itinali at pinahirapan upang ibunyag ang lokasyon ng kanyang gang. Ngunit sa halip na sumuko ay sarkastikong sinabi kay Master Lee na hindi dapat siya mag-alala tungkol sa pakikipagkita sa kanyang mga miyembro ng gang ngayon. Dahil abala sila sa pagnanakaw sa kanyang Money Vault at totoo nga sa mismong sandaling iyon ang gang ay pumasok sa Money Vault at ipinamahagi ang lahat ng pera sa mga lokal na residente. Galit na galit si Master Lee nang malaman ito. Kaya naghinala siyang may traidor sa gang lalo na't nakatago ang Money Vault sa isang lihim na lokasyon. Bago pa niya maisip ang gagawin ay natigilan siya nang dinala ng kanyang mga tauhan ang katawan ni Black Crow. Ang mas ikinagulat ay ang pagka-discover ng mga marka sa itim na katawan ni Crow na katugma ng mga suntok mula sa stick ni North Evil. Lumabas na nang si Fehong ay nag-provoke kay North Evil ng masama sa handaan ay ginawa niya ito ng kusa para matamaan siya ni North Evil. Na nagpapahintulot sa kanya na gumawa siya ng kopya ng stick ni North Evil na may mga markang iyon. Ang sakit na dinanas ni Fehong ay sulit. Ngayon ang lahat ay hinala na si North Evil ang pumatay kay Black Crow, lalo na't ang dalawa ay hindi nagkasundo. Sa pakiramdam na na-corner si North Evil ay dumukot ng machete at itinapat sa leeg ni Hua na hinihingi kung sino ang pangalan ng traidor na kasama niya. Ngunit ang matalinong si Hua ay nagkunwaring may ibinulong kay North Evil bago kitilin ang sarili niyang buhay. Ang kalunos-lunos na sakripisyo na ito ay nakumbinsi si Master Le ang iba pa na si North Evil talaga ang traidor. Nakakagulat na hindi pinatay ni Master Lee si North Evil.
Iniwan lang siya na labis na ikinadismaya ni Fehong. Kinabukasan nagising si Fehong sa isang bahay aliwan na nakaramdam ng pagkawasak na iniisip niya kung paano pinatay ang kanyang matalik na kaibigan sa harap niya. Nang makita ang kanyang kalungkutan si Xiao ay sinubukang aliwin siya at hinimok siya na manatiling nakatutok sa pagkumpleto ng kanyang plano. Napagtanto ni Fehong na tama siya, si Master Le at ang Black Tiger Gang ay kailangang mawala. Upang wala ng mga anak ang mawalan ng kanilang mga magulang. Ngunit hindi siya sigurado kung paano magpapatuloy. Dahil sa kanyang plano na pag-awayin si Master Li at North Evil ay nabigo. Si Xiao Hua pagkatapos ay sinabi sa kanya na mayroon siyang plano upang tumulong ngunit hindi niya ibinunyag kung ano. Sa sumunod na araw hiniling ni Master Le kay Fehong na sumama sa kanya upang maghatid ng mga kalakal sa kanyang mga kasosyo sa negosyo ng mga nagbebenta ng droga. Pagdating nila nagulat si Fehong sa kanyang nakita. Ang lugar kung saan gaganapin ang 300 manggagawa na ipapadala sa ibang bansa. Ang kanyang gawain ay para maisakay sila sa barko sa mga susunod na araw. Habang sina Xiao Hua at ang kanyang kaibigan ay nakipagkita kay North Evil na nagpapahinga sa isang massage parlor. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang lahat ng ginawa ni Fehong sa Black Tiger Gang kasama na kung paano niya pinatay si Black Crow at si Old Snake. Si North Evil ay pinaghihinalaan din niya si Fehong bilang isang taksil at kinumpirma ng kwento ni Xiao Hua ang kanyang mga hinala. Ginawa ito ni Xiao Hua para tapusin si North Evil, ngunit sa kasamaang palad ay hindi madaling naloko si North Evil sa halip ay pinatay niya si Xiao. Pagkatapos ay hindi niya pinayagang umalis ang kaibigan ni Xiao matapos masaksihan ang pagpatay. Nang lapitan niya ang kaibigan at tinanggal ang hood na nakita niyang ito ay si Chun. Nang walang pag-aalinlangan na mabilis na nilaslas ni Chun ang lalamunan ni North Evil gamit ang kutsilyo at nakatakas. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Fehong, ngayon ang dalawa sa mga kasama ni Fehong ay namatay sa misyon. Nakatayo siya sa harap ng mga libingan ng kanyang mga kaibigan at nagsalita sa iba pang grupo na nagsasabi na oras na para sa isang revolusyon. Hinikayat niya silang makiisa sa mga mamamayan upang labanan ang Black Tiger Gang. Sa desisyong iyon nagsimula silang magtipon ng puwersa na nag-aanyaya sa lahat ng mga mamamayan na sumali sila sa paglaban sa mga Black Tiger. Sinabi rin nila sa mga tao kung paano nahuli ng gang ang 300 manggagawa. Si Fehong ay sinanay pa ang mga mamamayan sa Kung Fu at pagkatapos ay pinalaya ang lahat ng 300 manggagawa na nakakulong. Samantala natuklasan ni Master Lin na si Fehong ang traidor na hinahanap niya. Inihayag niya ang patimpalak na nangangako na kung sino man ang nagdala sa kanya ng ulo ni Fehong ay aamponin bilang kanyang nag-iisang anak. Kahit na si Fehong ay tumakas na malayo sa teritoryo ng Black Tiger siya ay natagpuan sa huli. Dahil maraming tao ang nanghuhuli para sa kanya. Ngunit habang tumatakas mula sa karamihan ay nakita niya si Big Tooth na nagpasya na tulungan siya. Matapos mapagtanto na si Fehong ay isang bihasang martial artist, ang Black Tiger Gang ay hindi pa rin nahahanap si Fehong. Tapos isang araw nakita nila siya na papalapit sa kanilang base kasama ang Ulila Gang, ang mga mamamayan at ang 300 manggagawa na kanyang nailigtas. Ang lahat ng ito ay sapat na upang sirain ang Black Tiger Gang. Ngunit si Fehong ayaw ng pagdanak ng dugo. Sa halip ay hinamon niya si Master Li sa isang tunggalian. Mabilis na tinanggap ni Master Li, si Fehong ay pumasok sa duling arena na siyang headquarters ng Black Tigers. Bago nagsimula ang laban sinunog niya ang lugar, iniisip na kung siya ay matatalo si Master Li ay hindi makakatakas. Naganap ang laban sa pagitan nila. Sa gitna ng nasusunog na arena, ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay pantay-pantay. Ngunit ang edad ni Master Li ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Pagkatapos nakatanggap ng sunod-sunod na pag-atake mula kay Fehong nahulog siya mula sa kisame. Nakuha ni Fehong ang kanyang kamay at sinubukan pa siyang iligtas. Ngunit hindi siya pinayagan ni Master Lin na tanggapin ang tulong ni Fehong. Bumitaw siya sa hawak ni Fehong na piniling mamatay sa apoy kaysa mabuhay sa kahihiyan. Sa labas ng mga natitirang miyembro ng Black Tiger Gang ay nagpa siya na umatras. Dahil napagtanto nilang hindi na makakaligtas sa apoy ang kanilang pinuno. Dahil sa nangyari ang daungan ay naging mapayapa at malaya sa pang-aapi. Sa panahong ito ng kapayapaan si Fehong ay makikita na nagbukas ng bagong Kung Fu School. Habang patuloy na pinoprotektahan ang lungsod. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.